give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I long to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. There is none like you. There is none like you. Good morning, church, and enjoyable blessed Sunday to everyone. Pwede po pa pakigreet natin yung mga katabi natin with a sincere smile. Yung sincere smile, ha? Okay. To those joining us online through Facebook Live, we encourage everyone to share this stream with your friends and families. Please feel free to tag them in the comment section to invite them to worship us today. As we enter this time of worship, let us come with open hearts and sincere spirits. John chapter 4, verse 23 to 34 says, "But the hour is coming, and now is here, when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is the Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth." God is not looking for performance, but the genuine connection, worship that flows from deep within, grounded in truth and love. Whether you're here in person or joining us online, let's set aside distraction and focus our attention fully on Him. He is present, and He desired to meet with us, one of us today. Let us all rise to worship the Lord. Before we start singing songs of praises to our Lord, yesterday, Gerald, Next Gen, or yung youth ng GCF, we were able to, I think Tita Ann was here, Tito Vic, they were able to witness yung youth kahapon. Sino yung mga at umaten kahapon? Kayo, diba? Can you raise your hands? Can we all give them a round of applause dahil... Alright. The reason why is, kahapon, well actually kagabi, after the event, na-touch talaga ako dahil, in some point or in our lives, we were once like them, young ones seeking out the Lord, and it's really amazing how God works in our lives. And
I'd just like to share a verse with you. It's in Romans chapter 12, verse 5. So we, being many, are one body. Excuse me, nanginginig. So we being in one body are, so we being many are one body in Christ, and everyone members of one another, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith. The reason why I shared that verse with you is because even as members, meron tayong obligation to God. He gave each and every one of us skills to use, not for our glory, not for us to be, to be well known, but for Him to be known, not us. So it is amazing. Let us give God the best clap offering we can give Him. Okay? Yeah. Let us clap louder, church, for our Lord.
is for our beautiful Lord and Savior, Jesus Christ. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. Let's sing, Lamb of God, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praises. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King. All the heavens shout your praise. And all creation bows. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, I will sing forever. Jesus, I love you. Yes, Lord. Jesus, I love you. And I will sing forever. That Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever.
nais namin sa buhay namin. Feel free to worship with us. Panginoon, ang nais mo, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Amen. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim at masumpungan ka sa dakong samahan niyo po kami sa pag-awit. Pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko, pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman.
palakpakan po natin ang ating Panginoon. Panginoon, narinig niyo ang mga boses na umaawit ngayong umaga para sa inyo. Sinasamba kayo. Pagpalain niyo po itong mga taong ito na dumalo para kayo ay sambahin. Tunay nga na napakabuti mo, Panginoon. Nawa po ay may matutunan po kami ngayong umagang ito. May you give Pastor Froy the wisdom that he needs para i-share ang word niyo ngayong umaga. We pray all of these in Jesus' name. Amen. I asked permission from Matt if I can use the same joke I used when he was leading the worship through song. Tanda yung sinabi ko, akala ko pastoral prayer na yan. He mentioned a while ago that yesterday we had a discipleship conference for the young people, and he mentioned that he was once, you still are, right? A young person? Yeah. Actually, I noticed, pumasok sa worship hall, yung used to be high schoolers, college students of our church. And now they are professionals. Some of them are married, some of them with family. It's just gladdened my heart to see how the Lord continues to work in our church. And soon enough, some of the young people here, mga high school students, they'll become grown-ups, they become young adults, professionals in their respective fields. I saw 2 speech pathologists on this side. Used to be young people, not so young, but still young, right? I'm just so glad that the Lord continues to work in our church. It is our mission to know Christ and to make Him known and to see them coming together, worshiping with us, worshiping our one true God. Why don't we honor our God through this time of prayer? Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumikilos sa aming iglesia. Salamat, Panginoon, sa pagdala mo sa amin, Panginoon. Nung ikaw, Panginoong Jesus, ay mangusap sa aming puso, sa kalakasan ng banal na Espiritu, binuksan mo ang aming puso at isipan. You enlighten us, O Lord. Awaken our spirit, O Lord, to the truth of who you are, Lord Jesus Christ. By the power of the Holy Spirit. And now we belong to God, our Father, who loved us so dearly that He spared not His Son, His only Son, Jesus Christ, to die on the cross for us, sinners. Sinners. From dust we have been created, to dust we will return. And yet, God, you chose to give us eternal life. Buhay na walang hanggan. Buhay na may kagalakan, buhay na may kapayapaan, buhay na may layunin para sa iyong walang katapusang kaharian. Thank you, Lord. It is out of your grace, out of who you are, a God who is sovereign, who is faithful, who is loving, who is holy, who is forgiving. And you have called us to yourself, O Lord, through the power of the cross. And now we have come to worship you, O Lord. At nawa, Panginoon, ang bawat sa amin narito na tinawag, Panginoon, ay magpatuloy na humayo at pangalat ang iyong salita. Ang pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Sapagkat sa kanyang tanging ngalan lamang, makakamtan ang kaligtasan. Sa kanya lamang makakamtan ang buhay na walang hanggan. Thank you for how you have been favoring our church, O Lord, to be the church, to continue to tell others how glorious your name is, Lord Jesus Christ, that through you, O Lord, we can find life that is abundant, life that is meaningful. Salamat, Panginoong Jesus. At sa kabila ng aming pagkukulang, sa kabila ng aming yabang, sa kabila ng aming pagiging makasalanan,
pinili mo pa rin, Panginoon, na kumilos sa buhay namin. At kami gamitin bilang isang church dito sa Batangas upang mas marami pa ang makakilala sa iyo, Panginoong Jesus. Hiningi namin, Panginoon, patuloy kang kikilos sa buhay namin. Nawa, Panginoon, kung mayroon mga pamilya rito, may mga attendees dito, members na hindi pa kasama ang kanilang pamilya na sumasamba sa iyo. Hiningi namin, Panginoon, na kumilos ka sa kanilang tahanan, ang ebanghelyo na dadalhin sa pandinig ng mga kasama nila sa pamilya. Gagamitin mo ito, Panginoon, kikilos ka, Banal na Espiritu, at sila ay magigisnan nila ang kaligtasan na makakamtan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Yes, Lord, we have come. We want to know you more, Lord Jesus. And as Pastor Froy preaches to us this morning, Lord, ihanda mong aming puso't isipan na lalo kang makilala, Panginoong Jesus. Na lalong lumalim ang aming pananampalataya. At yung katotohanan na yan, Panginoon, ang siyang magtulak sa amin na humayo pa. At gamitin ang anumang pagpapala na meron kami galing sa iyo upang ang ngalan mo, Panginoong Jesus, ay maitaas. Bless us, O Lord, this morning. We give praise. We pray in Jesus' name. Amen. Let's continue worshiping the Lord. In Matthew chapter 6, 19 to 21, remind us, do not lay up for yourself treasure on earth, where moth and rust destroy, where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Giving shift our focus from the temporary to the eternal is a reminder that what we do with our resources reflects what we value most. When we choose to give, we're investing in something far greater than ourselves, God's kingdom, work that impacts lives, lasts beyond this moment. Our generosity becomes a visible expression of where our heart truly lies. In a world that often encourages storing and holding tight, God calls us to live with open hands. Every act of giving is an opportunity to realign our hearts with His purposes and to store treasure that cannot fade away or be taken away. As we bring our offerings today, may we do so with joyful surrender, knowing that we're part of something eternal and life-giving. Let us pray. God Almighty, creator of heaven and earth, and the whole universe, you truly own everything, O Lord, including our lives, O Lord. We thank you for your abundant blessing in our lives. As we bring these tithes and offering, we ask that you bless these gifts. Use them for your glory. May these tithes and offering be used to teach other, so that they may know you and accept you as the Lord and Savior. We pray for wisdom and using this gift wisely and as you will. We ask you, O Lord, to continue to give us a humble heart, a cheerful heart, and a generous heart. We pray all this in the mighty name of Jesus Christ, our Lord. Amen. For online worshiper, you may give your tithes and offering by transferring or depositing through Metrobank. If you need bank details for transfer, please contact admin office for the number displayed on your screen. For those worshiping with us in person, you may place your tithes and offering
in the offering bags being passed by our deaconesses or drop them in the bags located at the back near the main door. Let us ready our heart to receive God's word that is shared by His servant, Pastor Proy de Villa. Morning. Pakibati ho mga kadais ninyo. Umikot po ako kanina before the worship service starts. Natutuwa ako, ang daming bagong mukha. Nakita ko yung aking inaanak, matagal ng panahon. Si Jaira, there she is. Kakaganong pa lang siya nung makita ko. Laki na ngayon. Kilala niyo po ba yung the person beside you? Tayo nga po tayo. Tayo tumayo. Let's stand up. Okay. 3 tao na hindi niyo kilala. Kilalanin niyo yung pangalan niya. Yung bago sa mukha niyo. Sige. Alamin niyo yung name niya. Huwag tayong mahiya. Okay, doon sa taas. Tanong niyo yung pangalan niya. What's your name? Sonia. How about you? What's your name? Rachel. Si Rachel at si Sonia. What's your name? Ha? Kayla. Tama na yan. Upo na kayo. Baka kung ano pang pagkukwentuhan nyo pangalan laan. Narinig ko, anong Facebook mo? Ano number mo? Okay, mamaya after service, assignment. Yung mga nakilala nyo, ano nga yung pangalan na nakilala ko kanina? Si Sunya. Yan na nga ba? Yan ang problema. Praise God. Practice po natin yan, ha? You come early sa church and get to know yung mga hindi pa natin nakikilala. Wag naman yung pagdating dito, kayo na lang ang magkaka-growth group. Pagdating din, sila din ang mag-uusap. Hello? That is our topic in today's sermon. Ang topic natin, knowing Jesus. Knowing Jesus, kilalanin ang Panginoon hindi lamang sa pangalang Jesus, but more than His name, gaano ba nga talaga natin kakilala ang Panginoong Jesus? I hope that today's sermon we will understand more about Jesus. What comes to your mind when you hear the name Jesus? Pag naririnig mo yung pangalan ng asawa mo, Naku! Sus ko po, Rude. Mga nagwawala yung aming mga couples sa nung Friday, talagang... Pero pag narinig niyo po ang pangalan ng Panginoong Jesus, Jesus Christ has been called many names by many people. Or nakikilala lang natin siya kapag may kailangan tayo. Hindi po typo yun, ha? Hindi siya yung pahingi noon. Diba? Naaalala lang natin ang Panginoon pag may hihingin tayo. Pahingin noon. Lord, Teacher, Savior.
The Bible or the scripture define the name of Jesus. Picturean nyo, 3 slides yan. After this, tapos na po tayo. I'm serious. Okay. Basahin natin yung yellow. Walang hingahan. Jesus, Almighty One, Anointed One, Author and Perfecter of our faith, beginning, beloved Son of God, Bread of Life, Chief Shepherd, Bridegroom, Chief Cornerstone, the Christ, the Comforter, Cornerstone, Deliverer, the Door, Emmanuel, Everlasting Father, Friends of Sinners, Gate of the Sheep, God, Good Shepherd. Okay, next. High Priest, Holy One of Israel, Holy Servant, the Great I Am, Indescribable Gift, Jehovah, Judge, King of Israel, King of Kings, Lamb of God, Last Adam, Life, Light of the World, Lion of the tribe of Judah, Lord of Lords, Master, Mediator, Messiah, Mighty God, Mighty One, Omega, one who sets us free. Our hope, Passover Lamb, Physician, Priest, Prince of Peace, Propitiation, Ransom, Redeemer, Refiner, Refuge, Resurrection, Righteousness, Risen Lord, Savior, Servant, Shepherd, Son of God, Son of Man, Son of the Most High, Teacher, True Vine, Truth, Victorious One, the Way, Wonderful Counselor. The Bible lists 198 different names and titles for Jesus according to Cruden's Concordance. These names and titles describe Jesus' role and nature and attributes. Kung napicturean nyo po, at kung hindi man, reviewin nyo na lang sa YouTube. Doon po nagtatapos ang ating sermon. Sa dami po niyan, hindi ko po may isa-isa yan. Let's close in prayer. Lord, we thank you, Lord, for this morning, for giving us Jesus. At yung binasa namin, how the scripture defined who He is in our lives. Nawa po, makita namin ang kahulugan ng lahat ng ito sa buhay namin. In Jesus' name, Amen. Hindi ko alam kung ang tatawagin ko ay si Brother Joey o si Pastor Hison to close. But seriously, there are no shortcuts in knowing Christ. Amen? Hindi pwedeng kilalanin ng lubusan o ng deeper level ang Panginoon sa nagmamadaling paraan. Like in a relationship, mga kabataan, huwag magmadali. It took time. In knowing Jesus, it takes time in our prayer, in knowing His Word, time in our Sunday worship. Nakikilala natin ang Panginoon. Hindi nagmamadali. Hindi nagmamadali. Uulitin ko, baka hindi narinig. Hindi nagmamadali tuwing linggo ng pag-uwi pagkatapos ng service. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay hipuin ng Holy Spirit. Hindi nagmamadali. Late na nga dumating, siya pa nangungunang umalis. Inip na inip sa sermon ng pastor. Tagal naman ang sermon na rin. Spending time to develop our habit of knowing Christ more through
the Word of God. And that is why we have this sermon series rooted in Bible doctrines. Napakahalaga po niyan. So, paalala lang po ulitin ko. Hindi nagmamadali. Paalala lang. I have 50 slides prepared here. I'm serious. I'm serious. Because the topic is Jesus. Kayo nga, pag naliligaw kayo, ayaw nyo nang umuwi. Doon na kayo makatulog-tulog sa inyong nililigawan. Bago ngayon, ang Panginoong Jesus ang pag-uusapan. Hindi na kayo matali dyan sa upuan nyo. Ibulong mo sa katabi mo, overtime tayo. CMC, huwag niyo akong pagpapatayan ng mic, ha? Okay. Meanwhile, the believers who had been scattered during the persecution after Stephen's death traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch of Syria. They preached the word of God, but only to the Jews. Dahil sa takot nila, doon lang sila nag-share ng salita ng Diyos sa mga Hudyo. However, some of the believers, may mga matatapang na mananampalataya. Taga GCF, Batangas. Hindi mayayabang ha, matatapang. Magkaiba po yun. Who went to Antioch from Cyprus and Cyrene and began preaching to the Gentiles. See? Saan sila nag-preach? Nung una, sa mga Jews lang kasi natatakot sila dahil sa persecution. Pero sa matatapang naman ng palataya, they preach to the Gentiles about the Lord Jesus Christ. Katulad ng ginagawa natin. We are knowing Jesus. And the power of the Lord was with them. And a large number of these Gentiles lived and turned to the Lord. Maraming nakakilala sa Panginoon. And when the church at Jerusalem heard what had happened, so, yung mother church in Jerusalem, ipinadala si Pastor Manding sa Qatar. Si Pastor Froy sa Balayan. Si Pastor Boy sa Talumpok. At saka si Pastor JJ. At saka tayong lahat, saan man tayo dalhin ng Panginoon. Nung makita ng church in Jerusalem nang nangyari, sino pinadala? Barnabas. And when he arrived and saw this evidence of God's blessing, totoo ang pruweba na lumalago ang church sa Antioch. Hindi sila mga Antioquin. Pakitingin ng inyong mga kadaes. He was filled with joy and he encouraged the believers to stay true to the Lord. Manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso, sabi sa Tagalog. Barnabas was a good man, full of spirit and strong in faith. Basahin nga po natin yung tatlong yon. Good man, full of the Holy Spirit, and strong in faith. Leaders of the church, or tayong lahat, we should be a good man. Mabuting tao sa harap una ng Panginoon, full of the Holy Spirit. Pinag-aralan natin, the Triune God. Next week, Holy Spirit. And strong in faith. Napakahalaga po niyan, tatlong bagay na yan para sa ating mga mananampalataya. And many people will brought to the Lord. Maraming mananampalataya ang nakakilala sa Panginoon. Okay. And then, Barnabas went on Tarsus to look for Saul. Naghahanap ng katulong si Barnabas.
At nang makita, he brought him back to Antioch. Both of them stayed there with the church for a full year, teaching large crowds of people. And it was at Antioch that the believers were first called Green Hills Christian Fellowship. Christians, sa lugar natin, nandito tayo sa local church ng GCF. Pansinin ninyo, humanap ng katulong si Barnabas. Pinuntahan niya si Saul at nang makita, bumalik. At anong ginawa? Nagturo sila, sabi sa ibang translation, 1 year. 1 year. Gaano ba naman yung mag-overtime tayo ng 30 minutes? It's 1 year ng pagtuturo. Learning about Jesus Christ. We already discussed the Word of God, ang ating statement of faith about the Trinity last week. And now, this morning, we will continue our series and the topic is Jesus Christ. Basahin nga po natin. Nakasulat po yan sa ating membership booklet, membership handbook. So kung hindi pa po kayo members ng GCF, makipag-ugnayan lang po kayo sa mga leaders kung nais nyo po na kayo po ay maging member ng GCF. Sabay-sabay po nating basahin ang ating statement of faith about Jesus Christ. Let's read. The unique Son of God, being fully God and fully man. He was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, lived a sinless life, but suffered and died in the place of sinful man, was buried and resurrected, ascended bodily into heaven, and is preparing to return bodily in glory to earth a second time. Knowing Jesus. What is the best way to know a person? Paano natin malalaman, makikilala ng isang tao? Katulad po ng ginawa natin kanina. Kung hindi ko nga po kayo pinigilan, baka alam nyo na nga ang telephone number at kung saan nakatira at anong kanyang account sa social media. That is the best way. How about, paano natin makikilala ang Panginoong Jesus? Wala naman siyang FB. Meron po. Pakihandaan ng inyong lapis at papel. Ipapakita ko po ang FB account ng Panginoon. Sa Romans chapter 10 verse 17. Yan po yung account ng Panginoon. Ang sabi po doon, so faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Hearing and hearing the good news. FB. Ano po yon? The Faith Book. The Faith Book. Upon hearing and reading the Word of God, the good news about Christ. The Bible, dito po natin kukuhanin lahat ng information and profile of our Lord Jesus Christ. His origin, His birth, His life, and His death. Sige po, start na po tayo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral. Thank you, Holy Spirit. Samahan niyo kami. And thank you, Lord Jesus. Marami kaming salita na maririnig ngayong umaga patungkol sa iyo. But our prayer is that we will personally, makilala ka namin ng lubusan. Hindi lang sa pangalang Jesus, but we will experience
your presence in our lives. Amen. His origin. In Genesis chapter 1 verse 26, although not mentioned by name, the scripture tells us that he was there. In the beginning. Genesis pa lang po. Chapter 1:26. Sabi doon, let us make man in our image, in our likeness, indicating that the Father was not alone at the time of creation. Nakikita natin dito yung unity of the triune God. Nandun sila. Lumikha, nilikha ang creation. Ang profile ng Panginoong Jesus ay hindi po natin makikita sa kanyang kapanganakan. Or even with his conception, nung ipinagbubuntis pa lang siya. That is why there is no exact birth date ng Panginoong Jesus. Because he exists at the very beginning. In John chapter 1, verses 1 and 2, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Dito po ni-refer ang Panginoong Jesus as the Word. And this tells us that Jesus Christ begins in eternity past. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. At ito na yun. And the Word became flesh and dwelt among us. Sino po yun? Ang Panginoong Jesus. Yun yung origin niya. Sa simula pa nandun na siya. At nagkatawang tao. The Word became flesh and dwelt among us. And this verse reinforced the truth about Jesus, that He is God. The only Son from the Father. That is His origin. The birth, kapanganakan. The origin, the birth, the life, and His death. Doon naman po tayo sa birth. Alam na po natin yung kwentong ito. Di ba? Angel Gabriel was sent from God Himself at kinausap ng isang berhen at ang pangalan niya ay si Mary. Ang sabi, a virgin who will conceive a child. Ang sabi doon, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. And you shall call his name Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The origin na siya ay Diyos, sa kanyang kapanganakan, it affirmed that He is the Son of the Most High. Again, dun sa ating statement of faith, the unique Son of God, believe fully God and fully man, He was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. We believe that. The virgin birth of our Lord Jesus Christ. Nagtaka si Mary, how will this be since I am a virgin? Sabi niya. Anong sabi ng anghel ng Panginoon? The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy,
the Son of God. Again, the triune God, nakikita po natin dito. He is the Son of God. How about the name Jesus? Jesus Christ. Jesus, meaning Yeshua, it means God saves. Or Yahweh is salvation. Christ, Messiah, the anointed one. Tingnan po natin yung buhay ng Panginoong Hesukristo. The unique Son of God, being fully God and fully man. Nakita po natin yan. Being fully God, the unique Son of God, being fully God and fully man. Makikita po natin dito in Luke chapter 2, 42 to 52. Very limited po yung information na nasulat about Jesus' childhood. Diba? When he was 12 years old, alam po natin, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem. Naiwan siya dun sa Jerusalem. Pumupunta po sila sa Jerusalem taon-taon dahil may feast po doon. And then, anong nangyari? Akala nung pamilya, nung magulang ni Jesus, kasama na siya umuwi. Naiwan. After 3 days, naghanap sila, and after 3 days, they found him in the temple, sitting among the teachers, listening to them and asking them questions. Nandun ang Panginoon sa templo. Papaliwanag. Lahat nakakita, all who heard him were amazed at his understanding and his answers. At ang makita siya ng kanyang mga magulang, even they were astonished. Namangha sila sa personality at buhay ng Panginoong Jesus. Ano itong nangyayari? After the scenario, they went back to Nazareth and lived in a normal life. Jesus submitted himself to his earthly parents. Nagsubmit ang Panginoong Jesus. And he increased in wisdom and in stature. Lalo siyang nagkaroon ng wisdom, karunungan. But it is very silent from 12 years old. Wala pong nakikita tayo. Okay, this word, the hypostatic union, is also the same as the incarnation word. Kinuha ko lang itong word na to because of that word union. Pagkakaisa ng dalawang nature ng ating Panginoong Jesus. Bilang Diyos at bilang tao. Isang tao po ang Panginoong Jesus. But He is God and also He is human. And that is the mystery of the personality of our Lord Jesus Christ. Maaari na itong mga, this union remains a deep mystery at hindi talaga maunawaan minsan ng ating human comprehension. But it is how the Lord, yan yung kanyang pagkatao. Sa simula pa lang, Diyos na siya. And for a very great purpose, kung bakit siya ay ipinanganak sa mundong ito. Age 30. Yun ang sunod na senaryo kung inyong mababasa sa Bible. From 12 years old, yun yung huli sa temple. And then after that, ito na yung scenario. John the Baptist preached of the coming Messiah, preparing the way of Jesus' ministry. He baptized Jesus. Diba? Actually, magpinsan po sila. Nagkamag-anak po si
Jesus at si John the Baptist dahil ang mga magulang nila, si Mary and si Elizabeth, ay magkamag-anak po sila. And dito po makikita natin, the heaven was open and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove, and a voice came from heaven, "You are my beloved Son, with whom I am well pleased." Again, the Trinity. Nakikita po natin ang pagkilos ng Triune God sa puntong yan. And then, makikita natin doon sa verse 23, kung babasahin niyo po, in-state po doon sa hanggang verse 38, pabaliktad ang genealogy from Jesus to Abraham. Sa Matthew, from Abraham to Jesus. Dito po, kung i-review nyo, yan po yung scripture na makikita yung genealogy ng Panginoong Hesukristo. Life. Yan yung buhay ng Panginoon. With a purpose. Purpose number 1. To rescue mankind. Luke chapter 19 verse 10, the Son of God, the Son of Man came to seek and save the lost. Anong mission ng Panginoon? To seek and save the lost. And in Matthew chapter 7, 13 to 14, why need to be rescued? Bakit ba kailangan i-rescued? Here is the instruction from Jesus Christ himself. Okay, ano po sabi diyan? Enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Kaya mga kapatid, magjeta na tayo. Sa mga medyo mapalad at malapad. Ang daan daw papuntang langit ay makipot. Biro lang po. May sinamahan po kaming pasyente sa isang doktor. At ini-introduce ako nung pasyente na ako isang pastor. At yung doktor, masyado siyang magaling magsalita. At sasabi niya, alam mo pastor, nalulungkot ako ngayon sa panahong ito dahil nabasa ko sa Bible, nagbabasa ng Bible, na ang impyerno ay maluwang pala ang pintuan papuntang impyerno. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Alam mo sabi niya? Ang nakakagulat, pastor, maraming nakapila. Maluwang na ang daan, pero maraming nakapila. Naalarma po ako doon sa sinabi ng doktor niya. Hindi po siya mananampalataya. Pero alam niya yung salita ng Diyos. Sabi ko, Lord, nangungusap ka ba sa akin? Through this doctor? At talagang nagising po ako. Napaisip. Maluwang na nga ang pintuan papunta sa kapahamakan, pero napakadaming tao. Ano sabi? Those who enter by it are many. So tama. At maaari, madami nakapila. And that is why the purpose of Jesus, why He came, is to rescue mankind. Dahil ang nakapila sa narrow gate, the way is hard, ayaw nang pumila. Pagkukuha ng ayuda, nakakutsi na nga, ayaw pang pumila. Dahil mahirap daw, mainit. Dito nga sa GCF, naka-aircon na nga eh. Tamad na tamad pang pumunta. Ay, mahirap kasi ang parking. Ang dami nang uma-attend sa church ngayon. Pag-pray nyo po, yung pong likod, napakaluwang po niyan, hanggang doon sa creek. Hallelujah. Huwag na kayo magre-reklamo ng parking. Kukwentahan namin kayo kung magkano ang bayad sa parking linggo-linggo. Joke lang.
The way is hard. Makitid na, mahirap pa ang daan papuntang langit. Kaya, ano sabi doon? Those who find it are few. At yung nakahanap ng daan, brothers and sisters, we have now Jesus Christ in our hearts and in our lives. At yun ang ipinapakita ng Panginoon sa atin. Let's close our eyes for a moment. I-visualize niyo po yung inyong mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. I'm serious. At alam natin, kapag walang Kristo sa puso, kapahamakan. Imagine that they are on that line sa maluwang na daan. Nakapila sila. Anong gagawin natin? Just like the purpose of our Lord Jesus Christ. He came to rescue mankind. Sige po, mulat na po kayo. Baka makatulog na kayo. John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yes, the gate is narrow and the way is hard. But still, pipiliin pa rin natin. Amen? Pipiliin pa rin natin yung makipot na daan. Kahit na sabihin, sinabi ng Bible, it is hard, it is narrow, at mahirap ang daan papunta sa langit. Still, the name of Jesus, the only way, Jesus Christ, ay siyang pipiliin pa rin nating daan. Amen. Religion cannot be the way. And may I tell you, Green Hills Christian Fellowship Batangas Inc. is not the way. Baka po nagkakamali kayo. Nasasabihin nyo, ako na may ligtas na. Bakit? Umatad ako sa GCF eh. Ang dami pang ang pastor doon. Kakasilaw pa. It's not about the pastors. It's not about the GCF church. It is about Jesus Christ. Amen. It is Jesus Christ na ipinapangaral natin. In every tribe, in every nation, in every location, to rescue mankind. Amen. Yun po yung layunin ng Panginoon. In Acts chapter 4 verse 12, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given by which we must be saved. No Jesus, no salvation. N-O, no Jesus, no salvation. No Jesus, no Christ, and you will know, makikita natin yung daan patungo sa kaligtasan. Kilalanin po natin ang Panginoon. Knowing Jesus. Number 2, 5 minutes na lang ako. 5 po ito. To give His life as a ransom to many. Matthew 20 verse 28, even the Son of Man came not to be served, but to serve. To give His life as a ransom for many. Hindi po ako patatagal sa puntong ito kasi may topic pong salvation. So, kamagalit sa akin yung preacher. Magsasite lang po ako ng ibang mga verses. 1 John chapter 4, 9 to 10. In this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. He sent His Son to be the propitiation of our sin. Propitiation. His sacrifice on the cross is what settles God's
wrath. Yung kamatayan niya dun sa krus, dun na settle, na binayaran ng Diyos ang ating mga kasalanan sa ating ikaliligtas. 1 John chapter 4, 9 to 10. To give us eternal life. For God so loved the world, He gave His only Son. It is Christ. Whoever believes in Him, not perish, but have eternal life. Romans 6:23, wages of sin is death. The free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. John 10 verses 27 to 29. I just want to give some emphasis here. My sheep hear my voice and I know them and they follow me. I give them eternal life. Hindi nga po. And I give them eternal life that they will never perish and no one will snatch them out of my hand. At dun sa baba, my Father who has given them to me is greater than all and no one is able to snatch them out of the Father's hand. This is the assurance of the eternal life that Jesus gave. Eternal life, never perish. No one will snatch them out from the hand of God. Question. Nawawala ba ang bisa ng salvation? Na ating tinanggap mula sa Diyos? The answer? Doon po sa topic na salvation. Kaya huwag kayong absent, ha? Assignment po yan. Pwede po yung baon na tanong niya pag-uwi niyo sa bahay, nawawala ka nga ang salvation. Okay. So, nadidiscuss po natin yan. Number 4, to give us new birth into the family of God. John 1:12 and 13. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Again, it's a powerful statement from the Lord. And this is a doctrinal statement ng church natin. Ano sabi natin? Ito po yung kasagutan sa tanong na, lahat ba ay anak ng Diyos? Lahat ba ay anak ng Diyos? Ang sagot, hindi po lahat ay anak ng Diyos. Ay, ano ako? Tingnan po natin. Maaari po na lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Nilikha ng Diyos. Pero ang katotohanan, lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay nagkasala. Romans 3:23, all have sinned and fall short to the glory of God. Subalit ang talatang ito, sabi diyan, those who receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sino? Ang mga anak ng Diyos, ang tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Hesukristo. If you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and believe that He raised up from the dead, you will be saved. Mga kapatid, tandaan po natin ang mga katuroang ito. Those who believe and receive Him, He give us that right to become children of God. Mga kapatid, children of the Lord. Tingnan niyo po nga po yung katabi niyo. Naniniwala po ba kayo na yan ay
So, ibig sabihin, kung tayo ay anak ng Diyos at iisang ating Ama, magkakapatid tayo. Tingnan mo nga, tanggap mo ba yan bilang iyong kapatid? Ba't tumatawa kayo? Sabi nung isa, wala akong kapatid na kalbo. Actually, matagal ko nang tanong, yung pagdating ba sa langit, alin ang bubuhayin sa akin? Yung bang may buhok ako o yung... Malalaman ko ang sagot pag marami naman ako makikita dito. Ayoko nang magbanggit ng pangalan. Okay, let's move forward. Number 5. Tapos ng aking oras. Number 5. To restore our fellowship with God the Father. Okay. Yeah. Meron kasi akong idinagdag na scripture. Romans 8:15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you received the spirit of adoption as sons. Tinanggap tayo ng Panginoon. Sa Tagalog maganda eh. Ang sabi doon, ang iyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup. Hindi pag-ampon. Pagkupkup. Espiritu ng pagkupkup. Ang ganda sa Tagalog. The spirit of adoption. Kinupkup tayo ng Diyos sa kabila ng ating pagkakasala and restore our fellowship with the God the Father. The spirit of adoption. That's why nakakatawag tayo sa Kanya. Abba, Father. 1 John chapter 1, 2-3, so that you may have fellowship with us. The life that was manifest, and we have seen it and testified to it, and proclaimed to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us, so that you may have fellowship with us. To restore that fellowship with God and the Father. Dahil nawala po yun nung tayo ay nagkasala. At na-restore po yun dahil sa pamamagitan ng Panginoon. Ang tanong, yung salvation nawawala sa susunod pong mga topic. Kasi may kaugnayan po yan dun sa fellowship. Huwag niyo pong kakaligtaan na tunghayan yung ating sermon series. Magkakadugtong po yan lahat ng yan. Lastly, His death. Ang kamatayan ng Panginoon. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat at tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Christ died for our sin in accordance with the Scripture. Yun yung nasusulat. Namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan. In our membership handbook, live a sinless life but suffered and died in the place of sinful man, was buried, resurrected, ascended bodily into heaven, and is preparing to return bodily in glory to earth a second time. Hindi ko din po i-discuss yung pahuli kasi end times na po yung sunod doon. Meron din pong topic patungkol dyan. His death, Philippians 2, 5-11. Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who thought he was in the form of God, did not count equality with God thing to be grasped. Kailangan maunawaan natin ang lahat ng yan. Pero ang ginawa ng Panginoon, but He emptied Himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of man, and being found in human form. He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Death on the cross.
Therefore, God highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. That every knee should bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hindi maitanggi, mga kapatid, na si Jesus ay Diyos. Nagkatawang tao, ipinamuhay ang pagiging tao, kapanganakan, and the purpose of his life, and the ultimate sacrifice on the cross, na siya ay namatay. Before I close in prayer, mag-response song muna tayo. Sige po, pwedeng tumugtog tayo at umawit sa Panginoon. Maaaring naka-template na lagi yung ating ginagawa dito sa church. Pagkatapos ng sermon, gagawa tayo ng response song. Pero ano yung response na ginawa natin? So this time, awitin muna natin yung ating response song. And after the response song, I will close in prayer. Again, knowing Christ, there is no shortcuts. And that is true. Spend time with His Word. Spend time with the Christian friends, Christian people na makakapag-encourage sa atin. Na magiging usapan natin ay patungkol sa Panginoon, patungkol sa church life, patungkol sa pag-grow natin bilang mga mananampalataya. Let us respond to the name of Jesus. Sino ba talaga si Jesus sa buhay natin? Every knee. Let's sing it prayerfully this time. Yes, Jesus. He's risen from the dead. Amen. We just bow down our heads and let us pray. At sa pananalangin po natin, just declare the name of Jesus in our lives. The name of Jesus. Hindi po formula yun na pag sinabi mo na in Jesus' name, ay may mangyayari.
We declare the name of Jesus because we have a personal relationship sa ating Panginoon. Kilala natin siya bilang ating Diyos, bilang ating tagapagligtas. Katulad ng binasa natin kanina. Those who receive and believe in the name of Jesus, binigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At bilang mga anak, ikaw ay tagapagmana, heir ng pagpapala ng Diyos, ng kaligtasan mula sa Diyos, ng kagalingan, ng kalakasan, ng tagumpay. And yes, makipot, the way is narrow. Yung daan ay makipot, papuntang kalangitan. And it is hard, sabi sa salita ng Diyos. But I pray, we pray, that we will still choose to take that narrow road. Sapagkat kasama natin ang Panginoong Jesus. Kasama natin ang banal na Espiritu na siyang magbibigay lakas sa atin upang pagtagumpayan ang anumang pagsubok sa ating buhay. Declare it with all your heart, with all your mind, with all your strength. Jesus Christ is Lord over my life. Jesus Christ is Lord over my family. Jesus Christ is Lord over my business, over my job, over my children, my parents, my relatives. Kanina pumikit tayo. We visualize those friends, relatives, family members na hindi pa po nakakakilala sa Panginoong Jesus. Declare with all your heart, by the powerful name of our Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na hipuin ng Panginoon ang mga taong ito, and He will use us to be the light and salt over these people. Lord, we declare Jesus Christ is Lord over our lives. Binubuksan namin ang aming puso, ang aming isip, ang aming buhay sa iyo, Panginoong Jesus. Maghari ka, manahan ka sa buhay namin. Be our Lord. Be our Savior. We honor you, God. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin. God bless you. Every knee. Let's sing them one more time. Yes. That Jesus Christ
Amen. Sana po na-bless tayong lahat. Okay. Meron po ba tayong mga first-time visitor dito sa church? Kung meron po, please stand. Welcome po sa GCF. Second timer po. Welcome. Mga returning members, welcome po. As a family we'll grow together, worshiping our Lord with all our hearts. Throughout our longing, the GCF Batangas. Sa mga first-time visitor po, welcome po sa GCF Batangas. We're glad that you're able to join us today in worship. Kindly follow our servant friends po sa prayer room so we can pray for you and to know you more better. So, announcement. Everyone is welcome to join for our monthly prayer meeting this coming Wednesday, June 4 at 7 p.m. The meeting will be at the kitchen lobby, so come and be part of this time of prayer and fellowship. The Redeem Basketball Ministry invites you to an exciting basketball fellowship this Saturday, June 7 at 8 a.m. at Greenwood South Subdivision, Palyokan East. Whether you're a seasoned player or just want to enjoy the game and a good company, you are welcome to join. To sign up po or ask any question, feel free to reach out to Jello Silipin. Mark your calendar and join us once again on June 12 for the Sibap Prayer Rally taking place from 9 a.m. to 12 noon here in the worship hall. Attention all fathers. So mga tatay dyan, kaway-kaway. Yan. You are invited to special Father's Day celebration on Friday, June 13 at 6 p.m. So sana po, tapusin nyo na ang labada nyo sa June 12. Holiday naman yon. Para sampay na lang, punta kayo dito ng June 13. Okay po. This evening is dedicated to men. A time of fellowship, connection, and celebration. Sa kitchen lobby po, gaganapin yung ating celebration. Feel free to invite your friends and don't forget to sign up using the sheet available outside the hall. Okay, let me now call Pastor Hison as he shared some additional announcement. Thank you, Joey, Brother Joey. Appreciate that. First time niya na mag-worship leader dito. Huwag kang magalala, naka-video lahat. Yung asawa mo doon, no? Joanne, no? Hey, Joanne! Naka-video lahat. Marireview mo mamaya. How's your Bible reading? It's June 1st. Can you imagine that? Kakapasko lang, June 1st na. At the start of the year, we encourage you to take part with a commitment to read the Bible, whether it be just the New Testament, or just the Old Testament, or the whole Bible, according to your choice. Kumusta na po? As I talk to people around, may mga nakausap ako, some are on track, praise God. Some are delayed ng few days, and some are struggling. Okay. If you're the one of those struggling, sinimulan mo, trinay mo. And then after few readings, after a few days perhaps, or few months, medyo naging stagnant. Nung na-skip mo, nahirapan ka nang bumalik. So, as of today, nandun ka pa lang sa last reading mo. You know, my proposal, my suggestion, pwede namang
mag-recommit. Reboots, kumbaga. Right? Kung natapos ka sa Old Testament and you plan to read the whole Bible, maybe it's time to reboot, to rethink, to replan. Maybe since June 1 ngayon, I will commit starting today to read one chapter of the New Testament. Simula ngayon. That's one way. Leave the past behind. Kung hanggang Leviticus ka lang, napatigil ka na, then why don't today mag-recommit ka? Okay, hindi mo na simulan talaga. Naririnig mo rito from the pulpit na, it's good to read the Bible, pero hindi mo na simulan. Would you consider that? Knowing Jesus by reading the Bible on your own. Starting today, read Matthew chapter 1. Okay ba? Can I hear the word amen? Hina naman. One more time. Can I hear the word amen? Amen. Matthew chapter 1, today. Tomorrow, Matthew chapter 2. There are 260 chapters in the New Testament. June ngayon, 7 months, 7 times 30. 7 times 30 is? Galing, 210. So, 260 chapters, 210. Maring di mo matapos yun. That's okay. Or maybe some days, instead na sa social media ka, you read more chapters, right? To catch up. It's still possible. Yung token namin, it's a coffee mug. If you are able to be on track with your commitment. It's a small token in appreciation for your effort. Pero ang mas fulfilling ay you are able to spend time with God, knowing the one who died for you, Jesus Christ, who loves you dearly. Amen? Amen. Sige. Tatanungin ko kayo isa-isa bukas. Diba, Melanie? Amen. Why don't you all stand for the benediction and prayer? May the fruit of our Lord Jesus Christ, who He is and what He has done for you, continue to fill your heart with much joy, knowing that Jesus is the one who came to rescue you, to give you eternal life, to bring you into the family of God, to give you that experience of being with Him, knowing that Christ is your Lord, your Savior. The Lord bless you. The Lord keep you. All this we ask and pray in the name of our beautiful Savior, the Lord Jesus Christ. Amen.